Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rain Luna at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay isang urban legend story lang. Sana po ay magustuhan ninyo. Maghahating gabi na noon. Maingay ang lungsod ng Maynila habang naglalakad si Lia na 24 na taong gulang. Galing siya sa overtime sa opisina. Lutang ang isip. Pagod sa paulit-ulit na trabaho at tila nawawalan na ng saysay ang araw-araw niyang ginagawa. Habang nakasakay siya sa bus pa uwi, idinantay niya ang ulo sa bintana. Dumudungaw siya sa mga ilaw ng lungsod na nagliliparan. Parang mga alitap-tap. Napapikit siya sandali. At pagmulat niya, wala na siya sa bus. Napalitan ng makakapal na puno na parang nagliliwanag sa sariling sikat ang paligid. May mabangong amoy ng bulaklak na tila kumakaway sa hangin. Ang lupa ay kulay ginto at sa itaas, lumulutang ang tila mga pinong sinulid ng liwanag. Lumingon siya sa paligid. Pilit kumakapa kung saan siya naroroon. Nagpintig ang dibdib niya nang marinig ang mahihinang boses. Musika na parang kumakanta, pero hindi niya maintindihan. Nasaan ako? Bulong niya. Biglang tumigil ang awitin. Mula sa madidilim na parte ng kagubatan, may mga lumitaw na nilalang. Mga lalaki at babaeng mukhang tao ngunit masyadong makikinis ang balat. Mahahaba ang buhok at kumikislap ang mga mata na tila kristal. Ang mga suot nila ay yari sa tila mga dahon at alo ng tubig. Kumikintab sa liwanag ng buwan. Lumapit ang isa. Isang babae na may buhok na kulay perlas. Maamo ang mukha, ngunit nangingibabaw ang otoridad sa mga mata. Sa wakas, nagbalik ka na, mahal na Reyna. Sambit nito. Sa wika na una ay hindi niya maintindihan, subalit parang biglang nag-translate sa isip niya. Napalunok si Lia. Reyna? Nagkamali ka siguro ng taong kinakausap mo. Ako si Lia. Wala akong alam dito. Sabi ni Lia, pilit na umiiling. Nagtinginan ng mga engkanto. Lahat sila ay yumuko. Napansin niyang nagmumula sa kanya ang bahagyang liwanag. Parang kumikislap ang mismong balat niya. Ikaw si Reyna Ilara, ang nawawalang tagapangalaga ng kaharian ng Lumina. Mariing sambit ng babae. Inabot kami ng 300 taon kakahanap sa'yo. Napaatras si Lia. Nanginginig ang boses. 300 taon? Ano to? Lokohan? Lumapit ang babae. Mahinahong idinampi ang mga palad sa magkabilang sentido ni Lia. Biglang sumiklab ang isang imahe sa isipan niya. Isang palasyong kristal na nakalutang sa ulap. Mga nilalang na yumuyukod sa harapan niya. Isang koronang kulay ginto na isinuot sa ulo niya. At isang lalaking nakasuot ng baluti. Nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Muling bumalik ang ulirat ni Lia. Nanginginig siya. Pinipilit iwaksi ang nakitang mga alaala. Hindi ako yun. Ngunit lalo pang lumapit ang babae. Malaki ang nakaatang sa'yo, mahal na Reyna. Malapit nang bumalik si Malik. Kung hindi ka magbabalik, tuluyan kaming malulugmok sa dilim. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lia. Hindi niya alam kung bangungot ba ito o gising siya. Ngunit ang nararamdaman niyang malamig na simoy ng hangin at bango ng mga bulaklak ay sobrang totoo. Sa hindi kalayuan, may tila kaluskos. Parang may mga matang nakamasid mula sa mga anino ng kagubatan. May isang tinig na halos pabulong na narinig ni Lia. Patayin siya bago siya makabalik sa trono. Nalaglag ang puso ni Lia. Napalingon siya sa paligid. Takot na takot. Anong nangyayari? Biglang bumalot ang liwanag sa paligid. Ang babae ay mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Dapat kang protektahan, Ilara. Hindi ka na makakabalik sa mundo ng tao. Hindi pa ngayon.
Sabay naglaho sila sa isang pagputok ng makulay na liwanag. Nang magbukas muli ang mga mata ni Leah, wala na sila sa gubat. Nasa loob na siya ng isang malaking bulwagan na gawa sa kumikislap na kristal. Ang mga dingding ay may ukit na mga lumilipad na ibon, bulaklak, at mga bituin. Kumakaway sa hangin ang mga kortinang tila gawa sa liwanag. Sa sahig, kumikintab ang tila marmol ngunit parang tubig kapag inaapakan. Lumipad sa paligid niya ang mga maliliit na nilalang na parang mga diwata. May mga pakpak silang yari sa bahaghari at may hawak na maliliit na ilawan. Lahat sila ay nagyuyukod kay Leah. Anong lugar to? Tanong ni Leah, halos pabulong. Lumingon ang mga engkantadang babae na kasama niya, na ngayon ay formal na nakasuot ng balabal na pila. Mahal na Reyna, narito ka sa palasyo ng Lumina, sa gitna ng kaharian ng Lumina. Dito ka pinanganak, dito ka rin naging reyna. Lalong kumunot ang noo ni Leah. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Hindi, imposible to. Hindi ko kayo kilala. Ako si Leah. Nagtatrabaho ako sa Maynila. May pamilya ako. Trabaho, buhay. Mortal ako. Bulalas niya. Lumapit ang engkantada at marahang idinampi ang daliri sa labi ni Leah. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Bago kita ipakita sa lahat, kailangan mong maalala kung sino ka. Itinaas ng engkantada ang isang piraso ng maliit na prutas. Kulay asul at kumikislap na parang nilagyan ng bituin. Ito ang prutas ng alaala. Kung kakainin mo ito, babalik ang iyong nakaraan. Umatras si Leah, nanginginig. Paano kung lason yan? Paano kung niloloko niyo lang pala ako? Napayuko ang engkantada. Wala na po kaming panahon, mahal na Reyna. Dumarating na ang kadiliman. Kung hindi ka babalik, magwawagi si Malik. At sa kapwa mundo, mortal at engkanto, mapapahamak. Lumakas ang bulong na parang hangin na umuusal ng mga salitang hindi maintindihan. Sa labas ng kristal na palasyo, may bahagyang pagyanig. Tila may halimaw na gumagalaw sa lupa. Sa wakas, bumuntong hininga si Leah. Marahan niyang kinuha ang prutas at kinagat ito. Pagkagat niya, biglang sumiklab ang napakalakas na liwanag. Pumikit si Leah, at sa likod ng kanyang mga talukap, bumalik ang mga alaala. Tila mga piraso ng pelikula. Nakita niya ang sarili sa isang trono. Suot ang koronang ginto na may malaking berdeng hiyas. Libo-libong engkanto ay humuyukod sa harapan niya. Sumisigaw ng, "Mabuhay si Reyna Ilara!" Narinig niya ang pangalan niyang binibigkas ng lahat. Nakita niya rin ang isang malaking digmaan. Nagliliyab ang kagubatan. Bumubulwak ang mga ilog ng pulang ilaw, habang isang lalaking may pulang mata ang sumisigaw. "Ibibigay mo ba ang trono, Ilara? O papatayin kita?" Bago siya mawala, nakita niyang hinawakan niya ang isang mahiwagang kristal at isinumpa ang sarili. "Itatago ko ang sarili ko sa mundo ng mga mortal upang hindi mo ako matagpuan. Kung totoo ang propesiya, ako ay babalik sa tamang oras." Pagdilat ni Leah, hingal na hingal siya. Puno ng luha ang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa bigat ng mga alaala. Ako si Ilara." Tumango ang engkantada at napaluharin. "Ikaw ang Reyna Ilara, pinakahuling tagapagmana ng kaharian ng Lumina. Nagpa siyang ilayo ang sarili upang maligtas ang lahat." Napahawak si Leah sa sentido. Parang gusto niyang sumabog ang ulo sa dami ng alaala. Bakit hindi ko na maalala noon? Bakit ako naging tao? Isinumpa mo ang sarili. Isinilang ka bilang mortal na walang alaala ng nakaraan. Pero oras na para bumalik ka, Ilara. Malapit nang bumangon si Malik at ikaw lang ang makakapigil sa kanya.
Napatingin si Lia sa kanyang mga palad. May kumikislap na berdeng liwanag. Si Malik, sino siya? Magsasalita na sana ang engkantada nang biglang yumanig ang buong palasyo. Nagsigawan ng mga diwata sa paligid. Dumagundong ang sahig na parang may mabigat na halimaw sa labas. Isang alingaw-ngaw ang lumipad sa hangin. Malamig at nakakatindig balahibo. Hindi siya makakabalik. Ako ang tunay na hari ng kaharian ng Lumina. Lumakas ang hangin. Tinangay ang mga kortina at bumukas ang mga bintana. Napaatras si Lia. Nanginginig habang isang anino ng lalaki ang lumitaw sa labas ng kristal na pader. May pulang mga mata at ang boses niya ay parang dagundong ng kulog. Lumilipad ang mga basag na kristal sa loob ng palasyo habang patuloy na yumanig ang paligid. May malamig na hangin na parang mga kuko na dumadampi sa balat ni Lia. Sa labas ng palasyo, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, makisig, balingkinita ng katawan, mahaba ang buhok na itim na parang gabi, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang mga mata. Nagliliyab na pulang apoy. Elara, Bulong nito, mababa ngunit umuugong na parang kulog. sa wakas, nagbalik ka. Nagpupumiglas ang mga diwata, pero tila nanlamig sila sa takot. Lumapit sa tabi ni Lia ang engkantadang babae. Hinawakan siya sa braso. Siya si Malik, dating tagapayo ng iyong ama na nagtaksil sa kaharian ng Lumina. Napakapit si Lia sa engkantada at nanginginig. Anong gusto niya sa akin? Sumigaw si Malik mula sa labas ng palasyo na boses na lumalagpas sa mga kristal na pader. Ibaba mo ang iyong proteksyon, Ilara. Harapin mo ko o dudurugin ko ang palasyong ito. Lumapit ang engkantada sa kanya. Hindi ka pa po handa, mahal na Reyna. Hindi mo pa lubos na maipagtatanggol ang sarili mo. Ha? Bakit? Ano ba talagang nangyayari? Sino ba talaga ako sa kanya? Muli ay narinig nila ang sigaw ni Malik. Ako ang tunay na karapat-dapat sa trono. Ikaw, Ilara, ikaw ang sagabal sa lahat. At sa pagkakataong ito, papatayin na kita. Umalingaw-ngaw sa bulwagan ang tunog ng isang malakas na pagsabog. Bumagsak ang bahagi ng kristal na pader. Nagbagsakan ng mga basag na debris. Tinakpan ni Lia ang mukha. Ngunit bago siya tamaan, isang lalaki ang biglang tumalon at itinulak siya palayo. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang engkantong mandirigma. Matangkad, matipuno, may suot na armor na kumikislap na parang pila, at may buhok na kulay dark brown na hanggang balikat. May mga sugat ito sa mukha, ngunit matalim ang mga mata. Elara, ligtas ka ba? Mabilis nitong tanong. Nagtama ang mga mata nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Lia. Hindi niya maipaliwanag pero parang kilala niya na ang lalaki. Sino ka? Ngumiti ang lalaki bagamat may bakas na pagod sa mukha. Ako si Kael, mandirigma ng kaharian ng Lumina. At noon pa man, ako ang iyong tagapangalaga. Sandaling lumalim ang tingin ni Kael. May hinanakit at pangungulila. At ako rin, ang iyong matalik na kaibigan. At higit pa ron, nalaglag ang mga balikat ni Lia. Parang bigla siyang hinihigop ng mga alaala. Nakikita niyang hawak siya ni Kael habang umiiyak siya. Nakikita niyang halos halikan siya nito bago sumiklab ang digmaan. Nakikita niya rin na isinusumpa niya ang sarili habang nakatingin si Kael na puno ng lungkot. Bumalik siya sa kasalukuyan. Pinikit niya ang mga mata at pilit inaalis ang mga imahe. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Umalingaw-ngaw ulit ang tinig ni Malik. Kael, umalis ka dyan. Wala ka ng puwang sa mundong to. Kung hindi, sabay kitang wawasakin kasama ang reyna mong walang alam.
Tumingin si Kael kay Lia. Mahigpit ang kapit sa balikat niya. Elara, kailangan nating umalis. Hindi ka pa handang humarap sa kanya. Mahina ka pa. Hindi pa buo ang kapangyarihan mo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung ano talagang nangyayari. Sigaw ni Lia. Biglang lumipad papasok si Malik. Tumago sa kristal na parang usok. Nakaharap na siya ngayon mismo kay Lia. Ang mukha niya ay punong-puno ng galit at pananabik. Hindi mo kailangang malaman, Elara. Sapagkat dito ka na mamamatay. Bago pa makagalaw si Malik, iniharang ni Kael ang sarili. Dinukot ang kanyang espadang kumikislap na bughaw na liwanag. Naglaban sina Malik at Kael. Kumikislap ang mga espada nila na parang kidlat na nagsasagupaan. Dumilipad ang mga kristal na debris habang umaatungal ang hangin sa loob ng bulwagan. Si Lia, nakaupo sa gilid, nanginginig, pinapanood ang dalawang nilalang na naglalaban para sa kanya. Muling tumingin si Kael kay Lia habang sumusuntok ng espada si Malik. Elara, takbo! Hanapin mo ang mga matatandang tagapangalaga sa aklatan ng Lumina. Sila lang ang makakapagturo sa'yo kung paano ibalik ang lahat ng iyong kapangyarihan. Umiyak si Lia. Hindi kita iiwan. Tumakbo ka na! Sigaw ni Kael sabay tinulak siya palayo. Bago tuluyang makalayo, nakita niyang tinamaan si Kael ng pulang kidlat ni Malik. Napahiyaw si Lia. Kael! Ngunit bago siya makatakbo pabalik, may malakas na puwersa na humatak sa kanya. Parang ipinasok siya sa isang tunnel na liwanag. Umiikot ang mundo niya. Hanggang sa naramdaman niyang bumagsak siya sa malamig na sahig. Pagdilat niya, nakatayo na siya sa loob ng isang napakalaking silid na puno ng mga lumulutang na aklat, lumilipad na mga papel, at mga orasan na umiikot pabalik. Mula sa dilim, may lumapit na 3 nilalang. Mukha silang mga matandang lalaki, ngunit makikinis ang balat. Mahahaba ang puting buhok, at may mga mata na tila kristal na umuusbong ng liwanag. Nakasuot sila ng mahahabang balabal na parang pinagtagpi-tagping ulap at sinag ng araw. Mahal na Reyna, wika ng isa. Kami ang 3 matatandang tagapangalaga ng kaharian ng Lumina. Napaatras si Lia. Nilalabanan ng pagkalito at takot. Bakit ako nandito? Nasaan si Kael? Anong nangyayari sa kanya? Mabilis na tanong ni Lia. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Tumango ang isa sa matatanda na tila nakakarinig ng bawat pintig ng kanyang puso. Huwag kang mangamba. Si Kael ay buhay. Ngunit sugatan. Siya ay iniligtas ng mga mandirigma. Ngunit ikaw, mahal na Reyna. Ikaw ang kailangan naming ihanda. Napatitig si Lia sa kanila. Nangingilid ang luha. Bakit ako? Bakit ako lang ang makakalaban kay Malik? Lumapit ang isa sa matatanda. May hawak itong lumang aklat na kumikislap ng berde. Sapagkat ikaw si Elara, huling anak ng lahing may dugo ng mga nilalang ng liwanag. Ipinanganak kang tagapagmana ng kaharian ng Lumina. Ngunit higit pa riyan, ikaw lamang ang nagtataglay ng kapangyarihan ng 6 na elemento. Napakunot ang noo ni Lia. 6 na elemento? Tumango ang matatanda. Lupa, tubig, apoy, hangin, liwanag, at kadiliman. Ikaw ay pinanganak na may kakayahang kontrolin ang lahat, kahit mismong dilim. Kaya natakot si Malik. Alam niyang ikaw ang tanging makakalaban at makakapigil sa kanya. Pinagpawisan si Lia. Hindi niya alam kung matatakot ba o matutuwa sa narinig. Pero, mortal na ako. Paano ko gagamitin yung mga sinasabi ninyo? Ngumiti ang pinakamatandang tagapangalaga. Ipinatong nito ang kamay sa ulo niya. Biglang bumalot ang init at malamig na alon sa katawan ni Lia. Naramdaman niyang tila may umaagos na ilaw sa kanyang mga ugat. Bubuksan namin ang iyong selyadong kakayahan. Nang tanggalin ng matandang tagapangalaga ang kamay niya,
Nanginginig si Lia. Tila bumabalik lahat ng alaala at damdamin ng pagiging Reyna Ilara. Nang bumukas ang kanyang mga mata, kumikislap ito ng berde at ginto. Nararamdaman niya ang mga paligid. Naririnig niya ang pagbulong ng hangin. Nararamdaman niya ang tibok ng lupa sa ilalim. Naaamoy niya ang tubig kahit malayo. Nakikita niya ang mga hibla ng liwanag na umaagos sa paligid. Nararamdaman niya ang init ng apoy at ang malamig na dilim na umuukit sa sulok ng mundo. Anong nangyayari sa akin? Hingal ni Lia. Nagbabalik ang iyong kapangyarihan, Ilara. At kasama nito ang iyong tungkulin. Lumapit ang isa pang tagapangalaga. May hawak na isang kristal na korona na kumikislap sa mga kulay ng bahaghari. Isuot mo ito. Isa itong sagisag ng iyong pagbalik bilang Reyna Ilara. Napatingin si Lia sa korona. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Kung isusuot ko to, tuluyan na ba akong magiging engkanto ulit? Hindi na ba ako makakabalik sa mundo ng mga tao? Hindi yon basta-basta. Ikaw pa rin si Lia. Ngunit oras na maisuot mo ito, ikaw na muli si Reyna Ilara. Ang mortal mong anyo ay hindi na lubusang sa mortal. Kakabit na ang iyong pagkatao, ang kapalaran ng kaharian ng Lumina. At paano kung ayokong tanggapin? Nangingilid ang luha ni Lia. Kung hindi mo tatanggapin, magwawagi si Malik. Lilipulin niya ang kaharian ng Lumina at pati ang mundo ng mga tao. Siya ay maghahari sa dilim. Napatitig si Lia sa korona. Mabigat ito sa kamay ngunit mas mabigat sa dibdib ang desisyon. Naalala niya ang pamilya niya sa Maynila, ang mga kaibigan, ang simpleng buhay niya bilang Lia. Ngunit naalala rin niya ang nasugatang si Kael. Naalala niya ang mga engkanto na walang kalaban-laban. Naalala niya ang kagubatang nasusunog sa mga alaala niya. Marahang itinayo ni Lia ang korona at isinuot ito sa kanyang ulo. Pagkasuot niya, sumiklab ang matinding liwanag sa paligid. Ang mga libro ay lumipad ng mas mabilis at umalingaw-ngaw ang mga tunog ng matandang wika. Tumunog ang mga higanteng orasan sa kisame at tila umatras ang oras. Mabuhay si Reyna Ilara! Sabay-sabay na sambit ng tatlong tagapangalaga. Nakatayo si Lia, humihingal, habang kumikislap ang korona sa ulo niya. Damang-dama niya ang kapangyarihan na parang kidlat na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng liwanag, may narinig siyang boses na parang bulong ng malamig na hangin. Mahal na Reyna, babalikan kita. Sa huling pagkakataon, papatayin kita. Si Lia, na ngayon ay si Reyna Ilara, ay nakatayo sa gitna ng aklatan ng Lumina. Suot ang kumikislap na korona. Ang paligid ay unti-unting humuhupa ang liwanag at muli niyang narinig ang tinig ng tatlong tagapangalaga. Handa ka na, mahal na Reyna. Ngayon, kailangan mo ng pamunuan ng kaharian ng Lumina. Humigpit ang hawak ni Lia sa laylayan ng damit niya. Ramdam niya ang bigat ng korona. Hindi lang sa ulo, kundi pati sa puso. Pero, paano ko sila pamumunuan? Hindi ko alam ang lahat. At baka matalo lang ako kay Malik. Bulong niya, bakas ang kaba. Lumapit ang pinakamatandang tagapangalaga. Itinapat ang palad sa kanya. Biglang umilaw ang kanyang mga daliri. At lumitaw ang espada na yari sa kristal. Kumikislap ito ng bughaw at berdeng liwanag. Ito ang espada ng liwanag. Isang sandatang tanging Reyna Ilara lamang ang makakagamit. Naglalaman ito ng kapangyarihan ng 6 na elemento. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Nang hinawakan niya ang espada, dumaan ang isang agos ng enerhiya sa kanyang katawan. Parang kidlat na dumaloy sa mga ugat niya. Pinuno siya ng init at tapang. Mahal na Reyna,
Oras na upang ipagtanggol ang iyong trono. Nagmamadali na si Malik. Tinipon niya ang kanyang hukbo sa labas ng palasyo. Nais niyang pasukin ang kaharian ng Lumina at tuluyang sakupin ang mortal na mundo. Muling napalunok si Leah. Ngunit sa loob niya, unti-unting sumisibol ang tapang. Handa na ako. Sambit niya, pinipigil ang nanginginig na tinig. Hindi ko hayaang magapi tayo. Ang dating malaparaisong kagubatan, nabalot na ng usok at apoy. Nagsisigawan ng mga engkanto. Tumatakbo ang iba sa takot habang binabagsak ng mga halimaw ni Malik ang mga punong kristal. Si Malik, nakasuot ng itim at pulang baluti, ay nakaupo sa isang lumulutang na trono. Nakatingin sa palasyo. Sa tabi niya, nakapila ang mga nilalang na kalahating hayop, kalahating anino. Ang mga mata ng mga ito ay pulang-pula at ang mga kuko ay parang bakal. Lumabas ka na, Ilara, o dudurugin ko ang lahat ng ito. Sigaw ni Malik. Muling kumidlat sa langit at nagbukas ang pinto ng palasyo ng Lumina. Lumabas si Ilara. Suot ang korona, tangan ang espada ng liwanag. Nang makita siya ng mga engkanto, napahinto ang kanilang mga yapak. Mabuhay si Reyna Ilara! Sabay-sabay nilang sigaw. Nagliyab ng pulang apoy si Malik at tumayo mula sa trono. Sa wakas, nagpakita ka rin. Ngayon, tapusin na natin to. Sumugod ang hukbo ni Malik. Umaatungal. Si Ilara, isinaksak ang espada sa lupa. Biglang umalimbukay ang hangin. Nilipad ang mga kalaban. Huminto kayo! Sigaw ni Ilara. Hindi ko nais ang dugo ni Numan, pero hindi ko hayaan na sakupin mo ang mundong ito, Malik. Ngunit umalingaw-ngaw ang tawa ni Malik. Wala kang pagpipilian. Kung hindi ka susuko, papatayin kita. Lumipad siya palapit kay Ilara. Bit-bit ang pulang sibat. Nagsagupa ang kanilang mga sandata. Kumikislap ang pula at berdeng ilaw. Parang kidlat ang bawat bangga ng kanilang mga armas. Sa gitna ng laban, dumating ang mga engkantong mandirigma na pinamumunuan ng isang sugatang lalaki. Si Kael. Bagamat may mga sugat pa, matatag siyang tumayo sa likod ni Ilara. Ilara, hindi mo siya haharaping mag-isa. Napalingon si Ilara. Napaluha. Kael, buhay ka. Ngumiti si Kael at huminga ng malalim. Kahit mamatay ako, hindi kita iiwan. Lalaban tayo ng magkasama. Nagpalitan sila ng sulyap. May kasamang lihim na damdamin. Sumugod si Malik at sumisigaw. Wala kayong laban sa akin. Dumipad ang sibat ni Malik, papunta kay Ilara. Ngunit iniharang ni Kael ang sarili. Tinamaan siya sa balikat at napaatras. Kael! Sigaw ni Ilara. Nagalit si Ilara at sumiklab ang liwanag sa kanyang katawan. Naramdaman niyang umagos ang lahat ng elemento sa kanyang mga ugat. Ang init ng apoy, ang lamig ng tubig, ang tibok ng lupa, ang hagod ng hangin, ang pagsiklab ng liwanag, at kahit ang malamig na dilim. Hinawakan niya ang espada ng liwanag. Tumayo siya ng matuwid, habang umiikot sa kanya ang mga kulay ng 6 na elemento. Tama na, Malik. Dito na nagtatapos ang kasamaan mo. Sinaksak ni Ilara ang espada sa lupa. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas. Nangisay si Malik, nakulong sa isang kristal na selyo. Hindi! Ilara, hindi matatapos dito! Sigaw ni Malik bago tuluyang natrap sa loob ng kumikislap na kristal. Humupa ang liwanag. Unti-unting bumalik ang kulay sa kaharian ng Lumina. Napatitig si Ilara sa mga kamay niya, nanginginig pa rin. Lahat ng engkanto ay lumuhod kay Ilara. Lumapit si Kael, bagamat sugatan. Pinilit niyang ngumiti. Mabuhay ang Reyna Ilara. Bulong ni Kael,
bago dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Walang ibang mas karapat-dapat kaysa sa'yo. Tinitigan ni Ilara si Kael, bakas ang pagod at saya. Kael, paano kung bumalik ako sa mundo ng mga tao? Hindi ka na mabubuhay doon ng gaya ng dati. Ikaw ang reyna. Kung iiwan mo kami, masisira muli ang kaharian ng Lumina. Napapikit si Ilara. Pigil ang luha. May pagpipilian ba ako? Ngumiti si Kael. Laging may pagpipilian. Pero ano man ang piliin mo, kasama mo ako. Sa hindi kalayuan, bumukas ang isang portal. Sa loob, nakikita ni Ilara ang mundo ng mga tao. Ang Maynila. Naririnig niya ang ingay ng bus, ang ilaw ng mga building, at ang mukha ng mga mahal niya. Ngunit sa kabilang banda, naririnig niya rin ang huni ng mga diwata at nararamdaman niya ang kaharian ng Lumina sa kanyang puso. Tumingin siya kay Kael. Pagkatapos sa 3 tagapangalaga. Sa likod niya, nakaluhod ang libo-libong engkanto. Nagmamasid. Tahimik ngunit puno ng pag-asa. Naroon din si Kael. Nakatayo, bagamat bakas pa rin ang mga sugat sa kanyang katawan. Nakatingin ito kay Ilara na para bang alam na niya ang magiging pasya ng reyna. Lumapit ang 3 matandang tagapangalaga. Ang pinakamatanda sa kanila, mahina ngunit matatag pa rin ang tinig, ay nagsalita. Mahal na reyna, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Maaari kang bumalik sa mundo ng mga mortal bilang Nia o manatiling si Ilara, reyna ng kaharian ng Lumina. Napatitig si Ilara sa korona niyang kumikislap. Mabigat ito sa kanyang ulo. Hindi dahil sa bigat ng material, kundi dahil sa bigat ng kapangyarihan at responsibilidad. Kung bumalik ako, magiging normal ulit ang buhay ko. Pero, mawawala kayong lahat. Mawawala ang kaharian ng Lumina. Lumapit si Kael. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Mainit, matatag. Ilara, kahit anong piliin mo, hindi ka nag-iisa. Kung babalik ka bilang Lia, igagalang ko yon. Pero kung mananatili ka, makakasama mo ako sa bawat laban. Napapikit si Ilara. Ramdam ang init ng palad ni Kael. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga engkantong nagdusa habang wala siya. Si Kael, na lagi siyang inililigtas. Ang kagubatang nagliliyab sa kanyang mga bangungot. Ang mukha ng kanyang ina sa mundo ng mga tao na naglalakad pa uwi ng bahay. Lumunok siya ng malalim. Alam niyang walang madaling desisyon. Tumingala siya, tinignan ang langit ng kaharian ng Lumina. Napakaganda nito. Kumikislap ang mga bituin, may mga lumilipad na bulaklak, at ang hangin ay puno ng musika. Isang mundong kamangha-mangha at naramdaman niyang bahagi siya nito. Dahan-dahan siyang huminga at isinara ang kanyang mga mata. Alam ko na ang sagot. Pagmulat niya, lumingon siya kay Kael. Pipiliin kong manatili. Ako si Reyna Ilara. Hindi ko hayaang bumagsak muli ang Lumina. Ito ang tahanan ko. At kayo, ang pamilya ko. Tumulo ang luha ni Kael. Ngunit kasama ng luha, ang ngiti na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ilara, mahal kita. Napalibutan sila ng mga engkanto. Sumisigaw ng kagalakan. Mabuhay si Reyna Ilara! Mabuhay ang Lumina! Umalingaw-ngaw ang musika sa hangin. Sumayaw ang mga ilaw. At bumukas ang mga bulaklak sa kagubatan. Lumapit ang 3 tagapangalaga. May iniabot silang kristal na baston. Kumikislap sa mga kulay ng 6 na elemento. Ito ang sagisag ng bagong panahon.
Isang kaharian ng lumina na hindi sinarado sa mga mortal. Dahil ikaw, Elara, ay ipinanganak sa dalawang mundo. Ikaw ang tulay ng pagkakaisa. Hawak ang baston, tumingala si Elara. Nakangiti. Mula ngayon, pagbubuksan natin ang ating mundo para sa mga mortal na may mabuting puso. Hindi na tayo maninilong. Hindi na tayo magtatago. Nagpalakpakan ng mga diwata, mga duwende, mga nilalang ng kagubatan. Sa bawat sigaw nila, parang muling sumilang ang liwanag sa kaharian ng lumina. Habang nagsasalita si Elara, bahagyang bumukas muli ang portal. May mga tao sa Maynila na nakakita ng isang malaking liwanag sa langit. Saglit nilang nasilayan si Elara na nakasuot ng korona, hawak ang baston. Sino siya? Tanong ng isang batang babae sa tabi ng kanyang ina. Para po siyang princess. At bago pa tuluyang magsara ang portal, ngumiti si Elara. Alam niyang hindi tuluyang mawawala ang koneksyon niya sa mortal na mundo. Lumapit si Kael. Hinawakan ng kamay ni Elara. Hinila siya papalapit. Nginitaan siya nito ng malambing. Handa ka na bang pamunuan? Ang kaharian ng lumina kasama ko. Ngumiti si Elara. Pinunasan ng sariling luha. Handa na ako. Nagtawanan ng mga engkanto. Nagpalakpakan. Sumiklab ang mga bulaklak at kristal na ilaw. Sa gitna ng lahat, magkakahawak kamay sina Elara at Kael, habang nakatanaw sa bagong simula para sa kaharian ng lumina. Isang kahariang bukas para sa kapwa mortal at engkanto. At sa kalayuan, narinig niya ang isang mahinang bulong mula sa hangin. Mabuhay si Reyna Elara. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Patuloy po ang aking taus-pusong pasasalamat para sa mga walang sawang sumusuporta at nakikinig ng mga stories ko. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. At palagi po kayong mag-iingat. Mahal na mahal ko po kayo. Have a nice day. Hanggang sa muli.